So ito yung sunod, speaking of Mindanao, speaking of Sara, di ba? Mga kababayan, dito tayo kay Yussi Claire Castro, binanatan si Baste. Ano yan, Kent, yung banat ni Yussi kay Baste Duterte. Kung naalala nyo, mga kababayan, di ba? Kung naalala ninyo, mga kababayan, may sigalot po ang DENR 11, Region 11, kay Mayor Baste Duterte sa Davao City. Meron silang hindi pagkaintindihan. Ang DENR 11 kasi, Region 11 mga kababayan, ipinasara nila itong tapunan ng basura ng Davao City dahil may mga natabunan at namatay. Ngayon, mga kababayan, imbis na maghanap ng solusyon itong si Baste, ang ginawa niya, yung basura na natenga ng ilang araw na hindi makuha-kuha dahil hindi na nga pinapatapunan ng DENR yung tapunanan nila, kasi may mga namatay nga natabunan na disgrasya. Alam nyo ang suotos ni Baste? Alam nyo ang utos ni Baste? Para maramdaman ng DENR, doon ninyo itapon sa harapan ng opisina nila yung tampak ng basura. Doon yung pick-up point. Utos daw ni Baste, doon ilagay ang mga basura para doon pipick upin. Para maramdaman daw ng DENR kung gaano kadami ang basura, di ba? Kita ninyo, you making a problem into a problem. Ganyan yan, mga kababayan. So, ngayon, mga kababayan, alam nyo ang sagot ng palasyo? Irresponsable. Dapat hindi pamarisan. Ito pakinggan nyo mga kababayan, buwelta ng palasyo kay Baste Duterte. Kasi biruin mo mga kababayan, imbis na ipatawag mo yung mga personnel ng DENR, yung mga opisyalis, makipagpulong ka, makipag-meeting ka, na ito mga DENR Executive Secretary, DENR Director, ganyan-ganyan. So, ano bang gagawin natin? Hanapan natin to ng paraan kasi pinasara ninyo, so hanapan niyo kami ng tapunan ng basura. Pero ang ginawa ni Baste, doon pinatapon sa harapan ng opisina ng DENR para daw malaman ng DENR kung gaano kadami ang basura everyday. Na nadidelay sa pagkolekta dahil pinasara nila ang tapunan ng DENR. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo ang reaksyon ng palasyo. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries? Like po tayo. Natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa local government support fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayor sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito pong kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang ugnayan bayan portal ng DBM. So, ang mga beneficiary po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga actually mga kababayan maya-maya dito banda pa yon yung reaksyon ng palasyo. Etong inexplain ni Yussi Claire Castro, gusto ko lang pong idagdag sa mga hindi nakakaalam. Meron pong programa ang ating presidente na si PBBM na instead ibigay ang pondo sa mga kongresista, hindi na po niya binigay. Kasi bakit? Baka nanakawin lang. So ang ginawa ni PBBM ngayon, kung naalala ninyo, nagpatawag siya sa mga mayors and governors, pinapunta niya sa Malacanang at doon niya mini-meeting itong lahat. Kung naalala niyo, nandun si Mayor Leni Robredo, nandun si Isko, nandun si Pambari 4, na which is inisyu pa nila na balingbing daw si Pam. Tapos si Leni, second time around na nakita nung pumunta si PBBM sa Bicol, yung tinignan yung mga flood control, 'di ba? Pagka kinabukasan or next week, andun si Leni sa Malacanang pati si Isko. So, ganun po 'yun mga kababayan. May pondo po kasi ang bawat lungsod or lalawigan sa pamamagitan ng bigas program. No? Kung ilan kayong household, yun yung ipapamigay sa inyo sa bawat barangay ni mayor or ni governor. No? So yun po yun mga kababayan. Tandaan niyo may bigas program si PBBM. Tanungin nyo ang barangay ninyo kasi meron pong budget
sa mga mayors yan. Kung walang makarating na bigas sa inyong libre mula sa Pangulo, mula sa Malacanang, ibig sabihin binulsa ni mayor yan. Or else, binulsa ni chairman. Kasi una, pinaabot kay mayor, ipadala kay chairman, i-distribute yan. Kung ilan kayong bubong sa bawat barangay, mabibigyan kayo. Maliban na lang kung kaaway kayo ni chairman, hindi talaga kayo bibigyan. So ngayon mga kababayan, eto, continue. Mga solo parents, Mm. senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Social Civic Projects Fund, kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars. 200,000 sa lahat ng barangay. Continue. Kada barangay natatanggap ng tig 20,000 pesos each. Kada barangay may... Or 100,000 pesos ay para sa mga proyektong makabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV, at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay, again, lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors Ayun at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis na. Narinig nyo? Lahat ng governors at mayors, may budget para sa lahat ng barangay. Ngayon, kung matapos man ang taon na to, hindi nyo pa rin yun nakuha, isumbong nyo na yan sa palasyo, yung governor at mayor ninyo. Bilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila ang tulong ng ating gobyerno sa kanila. Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro? Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo sa Secretary Sharon Garin patungkol po dito. Nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So yun na mga kababayan, yun yung mga programa ng Pangulo. So ngayon, eto yung yung kay Baste Duterte. By the end, no? Sa ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso. So, at rule of law. Ito po yun na, mga kababayan. At programa ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy papakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay... Ito kasi mga kababayan, tinanong kasi dito ng reporter si Yussi Claire Castro na ang sabi, ano daw ang magiging reaksyon ng palasyo sa ginawa ni Baste Duterte? Yung basura-basura, na itinapon niya. Ito po yon. Maituloy o maipagpatuloy ng susunod interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be complete. Ang ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato. Balik sa iyo, Yussi Claire. Maraming salamat. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ayan na. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga
panuntunan. Mm. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Ayan. Mariing inalmahan ng Environmental Management Bureau ang ginawang pagtatapon ng basura sa harapan ng office ng DENR sa Davao City noong Sabado, June 3. Maliban sa peligrong maaaring idulot nito sa kalusugan ng taong bayan, labag ito sa ating environmental laws. Ayan. Tinawag din ng EMP ang pagtatambak ng basura sa utos ng liderato ng Davao City na mapanganib na distraksyon sa kabila ng nagpapatuloy na trabaho upang siguruhin ang kaligtasan ng publiko matapos ang trash slide na naganap sa Davao City Sanitary Landfill Ayun noong po nakaraang yun. May 20. Mm. Pinaninindigan ng EMB na dapat ang tinututukan ng mga lokal na otoridad ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Mm. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang iligal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsable. Malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Tungkulin ng DENR sa pamumuno ni Secretary Juan Miguel Cuna na pangalagaan ang kapakanan ng kapaligiran at taumbayan. Gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran. Para sa mga LGU, linisin nyo ang inyong mga bakuran. Magtrabaho kayo para sa inyong bayan. Huwag pamarisan ang mga maling gawain na ikapapahamak ng taumbayan. Yun po yun, mga kababayan. Ang sagot ni Yussi Claire Castro na dapat imbis na magpatupad ka ng ikakabuti sa mga constituent mo at nasasakupan, ang ginawa mo, tinambak mo pa sa harap. Ganun sila, mga kababayan. Ganun sila. Kaya ang hirap kasi yung dati kang adik tas maging mayor ka. Kaya yan ang kalabasan eh. Alam mo na pinagbabawal na tapunan kasi nga may na landslide, may namatay. Tapos, ang ginawa mo, doon mo itinapon sa harapan ng DENR. 'Di ba? Tamang solusyon ba yan? Mga kababayan, ito po yun, no? Ito ha, oo, basura sa DENR. Ito Davao. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ito. May ads lang. Tingnan ninyo mga kababayan. Talagang manggigigil kayo. Kasi sila ang batas eh. Nakakot na po, basurang itinambak sa harap ng tanggapan ng DENR sa Davao City matapos ipag-utos ni Mayor Baste Duterte. Mismo DENR ang nagpalinis niyan sa tulong ng isang private company. Una nang kinundina ng ahensya ang utos ni Baste. Sa pahayag ni Environmental Management Bureau Director Michael Drake Macias, iginiit niyang labag sa batas ang ginawang pagtatapon sa harap ng opisina ng gobyerno. Iniutos ni Mayor Baste ang pagtatambak ng basura. Kasunod nito ng suspension order sa Davao City Sanitary Landfill matapos gumuho noong May 20 kung saan dalawa ang namatay. Mga kapatid, Andre Felix po. Diba? Ang may alam at may pakialam. Kita nyo yan? Nakita nyo? Imbis na maghanap ka ng paraan, kausapin mo yung DENR kung ano ang solusyon nito kasi pinasara ninyo, ang ginawa, doon niya tinambak sa harapan ng opisina ng DENR. Kaya ang sabi ng palasyo, dapat sa mga local government units or local government officials, gumawa at sumunod sa panukalang batas. Huwag maging suwail sa batas. Which is mga kababayan, hindi na po ako nagtataka. Kasi bakit nung si Sara nga ang mayor, 'di ba? Merong sheriff, nagdala ng papel, 'di ba? Nagdala ng papel na palayasin ng mga squatter kasi hindi nila lupa 'yon at sumunod lang ang sheriff kung ano ang utos ng Korte Suprema. Pero anong ginawa ni Sara? Ang sheriff na sumunod sa utos ng Korte Suprema, hinanap niya, anong ginawa? Binugbog. So nagtataka ka po ba? Hindi na po tayo magtaka, mga kababayan. Kasi bakit? Gawain na talaga nila yan. Wait lang po ha, mga kababayan. Sagutin ko lang ito.
Hello? So yun po yun ha, mga kababayan. Kaya nga ang sabi ng palasyo, ikaw, binoto ka ng tao, binoto ka ng mga constituent mo, binoto ka ng mga nasasakupan mo, dapat gumawa ka ng ikakaganda. 'Di ba? Hindi porket wala si Renato Gonzales, walang ganun-ganon sa kanila. Kasi bakit? Kapag ka DDS ka, walang suspended na mangyari kay Baste. Bakit mga kababayan? Hindi po sasang-ayunan ng mga city councilor 'yan. Wala, 'di ba? Dapat mga city councilor magpo-forum-forum sila niyan. Oh, suspended pa natin si Baste, ganito ba, ganyan. Wala. Si John Vic Remulla lang dapat diyan. Ewan ko ba kay John Vic, bakit natatakot yan siya sa mga Duterte. Oh, 'di ba dapat pag mga ganyan, kay John Vic Remulla na yan, yung mga ganong issue, si John Vic Remulla dapat ang magpapatupad niyan. Pero ewan ko, bakit ganon? 'Di ba? Oh, di ko alam no, kung bakit walang action si John Vic diyan. Kasi dapat 'pag mga ganyan hindi maganda, hindi talaga dapat pamarisan 'yan, irresponsable. 'Yun ang sabi ng palasyo. 'Di ba? Dapat makipag-usap ka, makipag-forum ka in a proper way. Kausapin mo ang DNR, so anong gagawin natin? Bakit ganito? Bakit nagkakaganyan? Oh, pero ang ginawa niya, wala siya, hindi siya kasi ang gusto ni Baste siya ang kakausapin ng DENR. My God. 'Di ba? Huwag naman gano'n. Yung baha nga hindi maresolba, yung basura pa kaya. So yun po yun mga kababayan. Yun po yun, yung ating mga reaksyones. Kaya wala na akong masabi, wala na rin akong ma-say, 'di ba? From Malacanang and there should be action on that. Investigate and why did he do that? 'Di ba? Si Renato tama naman, oo. Pero ang problema kasi, si John Vic talaga diyan, hindi naman, Diyos ko, kung si PBBM lang din pala ang gagawa para mag-suspindi diyan kay Baste. So anong ginawa ni John Vic? 'Di ba? Kung si PBBM pa ang gagawa. So ano 'yon, yung basura sa Davao, si PBBM pa ang hanap ng aksyon? So nasaan yung local government nila diyan na sinasahuran sila? 'Di ba? So si PBBM pa rin ba ang gagawa? Ah. So kung si PBBM, di dapat tanggalin na si Junvic, tanggalin na yung mga local government officials. Bakit? Si PBBM lang din naman ang gagawa ng action diyan eh. Oh. Kaya ganun po 'yun, mga kababayan. 'Yun ang buwelta ng palasyo at reaksyon ng palasyo sa nangyaring ginawa ni Basti Duterte na instead makipag-usap dito sa DENR kung ano ang gawing solusyon dahil pinasarangan ng DENR yung kanilang sanitary landfill sa Davao City. Ang ginawa ni Baste, inutos niya doon itambak sa harapan ng opisina ng DENR para daw maramdaman ng DENR kung gaano kadaming basura ang matatambak kapag walang matatapunan. 'Di ba? So yun lang mga kababayan.